Kolehiyo pa lamang ay nabuo na ang pagmamahalan ni Emma at Alex. Nagsimula ang pagmamahalan nila sa pagtitigan lamang kapag nagkikita hanggang sa nagkaroon sila ng pagkakataon na magkakilala dahil sa kanilang mga barkada. Hindi nagtagal ay lumapit na si Alex kay Emma. Parehas sila ng kurso, business management, kaya palaging nagkikita si Emma at Alex. Dahil rin sa mga kaibigan nila ay nagkalapit sila ng sobra. Kinakausap na ni Alex si Emma at sinasabayan sa halos lahat ng ginagawa. Sabay silang kumakain, pumupunta sa library at umuwi. Hanggang sa isang araw ay inamin ni Alex na gusto nitong ligawan si Emma. Gusto kitang ligawan, Emma. Madamdaming saad ni Alex kay Emma at hinalikan ang kamay. Kunin mong loob ko, Alex. Sagot naman ni Emma kahit ang totoo ay matagal nang nabihag ni Alex ang puso ni Emma. Nagsimula ngang manligaw si Alex kay Emma. Ginagawa lahat ni Alex para kay Emma. Hatid sundo si Emma ni Alex at laging hinahatiran ng pagkain. Lahat ng kaya ay ginagawa ni Alex, mapaibig lamang si Emma sa kanya. Matapos ang 8 buwan na panliligaw, ay ibinigay na ni Emma ang kanyang matamis na oo kay Alex. Naging mas mapagmahal si Alex at araw-araw yung sinusuklian ni Emma. Kailanman ay hindi nagbago ang pagmamahalan ni Alex at Emma. Makalipas ang 1 taon na pagmamahalan ay magse-celebrate si Emma at Alex ng unang anibersaryo nila. Napagdesisyonan ni Emma at Alex na magpakilala na sa magulang ng bawat isa. Happy first anniversary, mahal kong Emma. Madamdaming saad ni Alex at niyapos si Emma. Happy first anniversary, love. Ganting bati ni Emma at hinalikan sa labi si Alex. Nay! Tay! Sigaw ni Emma nang makarating na sa kanilang bahay na simple na gawa sa kahoy at hindi gaanong kalakihan. Magandang umaga po. Magalang na bati ni Alex sa mga magulang ni Emma at nagmano. Pasok kayo! Nang makapasok ay doon sila sa sala na natili. Nung una ay nahihiya pang makipag-usap si Alex sa mga magulang ni Emma. Ngunit sa daldal ng ina ni Emma ay naging komportable na si Alex at nakikitawa na kapag nagkukwentuhan. Alagaan mo iyong napakabait at napakagandang anak ko Madamdaming saad ng ama ni Emma at niyakap ang anak na si Emma at si Alex. Opo. Magalang na sagot ni Alex at nagpaalam na nga sila dahil pupunta pa sila sa mga magulang ni Alex. I love you, Alex. Masuyong saad ni Emma nang nasa tabi sila ng dagat at pinapanood ang paglubog ng araw. I love you too, Emma. Sabay akbay ni Alex at hinalikan ang sentido ni Emma. Ihinilig naman ni Emma ang ulo sa balikat ni Alex at nagpahinga. Pinanood ni Emma at Alex ang paglubog ng araw ng puno ng pagmamahal at pasasalamat sa puong may kapal dahil nakilala nila ang isa't isa. Nang lumubog na ang araw ay tumayo na si Emma at Alex at nagtungo sa sasakyan upang magtungo sa mga magulang ni Alex. Nandito na tayo. Saad ni Alex nang maiparada na sa garahe ang sasakyan. Nakabukas na kasi ang gate nila Alex. Tila ba alam na ng mga kasambahay na may darating kaya hindi yon isinara. Tara na? Yaya ni Emma nang masiguradong okay na ang pakiramdam. Hawak kamay na pumasok si Emma at Alex. May nakasalubong silang mga katulong at panay naman ang bati ng mga katulong kay Emma at Alex. Mababait naman ang mga katulong. Sana ay ganoon din ang mga magulang ni Alex. Mom, Dad. Masayang tawag ni Alex sa mga magulang na pababa sa hagdan. Alex, anak! Masayang tawag naman ng ina ni Alex at nagmamadaling bumaba ng hagdan.
Nang tuluyan ng makababa sa hagdan, ay bumitaw si Alex sa kamay ni Emma upang yakapin ang ina at ama. Pagbitaw ni Alex, ay naramdaman ni Emma ang mabilis na tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Mom, Dad, si Emma po, girlfriend ko. Pagpapakilala ni Alex kay Emma sa mga magulang. Magandang gabi po sa inyo. Magalang nabati ni Emma at nagmano. Nginitian si Emma ng ama ni Alex at ni Yapos. Nakita naman ni Emma kung paano siya sinuri ng ina ni Alex. Tinitigan si Emma ng ina ni Alex mula ulo hanggang paa. Hindi naging komportable si Emma doon. Nakaramdam tuloy siya ng hiya sa suot niyang puting bestida na hanggang tuhod na binili niya sa ukay-ukay. Hindi rin kasi naglagay ng kolorete si Emma, kaya pakiramdam niya tuloy ay pawis na siya. Kalauna naman ay ngumiti ang ina ni Alex kay Emma, ngunit hindi yon matukoy ni Emma kung totoong ngiti yon o sadyang napilitan. Halina kayo, handa ng hapunan. Yaya ng ina ni Alex at iginaya sila sa dining area ng bahay. Sobrang ganda ng bahay nila Alex, puno ng mamahalin na gamit. Kumain na kayo, kumain na tayo. Saad ng ama ni Alex, ngunit hindi sanay si Emma na kumain nang hindi muna nagdadasal. Pwede po bang magdasal muna tayo? Nahihiyang tanong ni Emma. Nagtinginan naman ang mga magulang ni Alex at si Alex naman ay hinawakan ang kamay ng ina at kamay ni Emma na ganoon din ang ginawa ng ama. Nagsimula ngang magdasal si Emma at nang matapos ay iminulat niya ang mga mata ng may ngiti. Ngunit nakita ni Emma ang pag-irap ng ina ni Alex. Ngunit binaliwala na lang yun ni Emma dahil nagsimula na silang kumain. Si Emma naman ay parang nagdadalawang isip na kumain dahil napakaraming kubyertos sa mesa at hindi niya alam kung alin ang gagamitin. Kinuha ni Emma ang tinidor at kutsara at yun ang ginamit sa pagkain ng pork steak. Sa hindi inaasahan ay namali siya ng pagtusok na naging dahilan ng pagtalsik ng karne sa sahig. Pasensya na po. Nakita ni Emma ang gulat sa mukha ng ina ni Alex at parang naggalit ito, ngunit walang sinabi. Akmang dadamputin yun ni Emma nang pigilan siya ni Alex. Sobrang hiya na nararamdaman ni Emma, parang gusto na lang niyang pumunta sa boarding house niya upang umiyak. So Emma, saan ka ba nakatira? Tanong ng ina ni Alex. Sa San Ignacio po. Magalang na sagot ni Emma at pilit na ngumiti. Oh, sa probinsya ka nakatira? Tanong ulit ng ina ni Alex. Opo, sagot ni Emma. Anong trabaho ng mga magulang mo? Tanong ng ina ni Alex. Magsasaka po ang mga magulang ko. Nakangiting sagot ni Emma. Nakita naman ni Emma kung paano dumaan ang disgusto sa mukha ng ina ni Alex. Mababait po mga magulang ni Emma, Ma'am. Saad ni Alex habang dinadagdagan ng pagkain ang plato ni Emma. Mababait talaga ang mga magsasaka. Nahimigan ni Emma ang insulto sa sinabi ng ina ni Alex at nasaktan si Emma roon. Ang ama naman ni Alex ay walang imik, ngunit nakikinig. Ilang saglit naman ang lumipas ay naging iba na ang usapan. Tungkol na yon sa negosyo na sila Alex lamang ang nakakaintindi. Hindi na mapakali si Emma. Gusto niya nang lisanin ang hapagkainan dahil nararamdaman ni Emma na wala siyang lugar doon. Nang matapos ang hapunan ay pumunta sa sala si Alex at ang mga magulang nito. Doon nagpatuloy na magkwentuhan. Si Emma naman ay nagpaiwan sa kusina upang tumulong sa mga katulong na maglikpit. Ayaw ni Alex na doon si Emma ngunit nagpumilit si Emma na magpaiwan dahil alam naman niyang hindi rin siya makakasama sa usapan doon at dahil doon ay walang nagawa si Alex. Nang matapos na sa pagliligpit ay inayos ni Emma ang sarili para naman ay presentable sa pagpunta sa sala.
Nang makita si Emma na mga magulang ni Alex, ay tila naman may naputol na usapan na napakaseryoso. Nakita ni Emma na parang malungkot ang mukha ni Alex habang nakikipag-usap sa mga magulang. Kaya naman ay nag-alala si Emma. Pero nang makita ni Alex si Emma, ay agad namang ngumiti si Alex at nilapitan si Emma. Bait talaga ng mahal ko. Okay ka lang? Pagod ka na ata. Sabi ko naman sa'yo huwag ka nang tumulong eh. Masuyong saad ni Alex habang nakangiti kay Emma. Okay ka lang, love? Para kang malungkot kanina eh. Tanong ni Emma kay Alex at hinaplos ang pisngi. Okay lang ako, love. Huwag ka mag-alala. Sagot ni Alex at iginiya si Emma paupo sa sofa sa sala. Nang makaupo na si Emma, ay tumayo ang ina ni Alex. Napatingin naman si Alex sa ina, maging ang ama rin ni Alex. Aakyat na ako sa taas. Pagod na ako. Parang iritang saad ng ina ni Alex at naglakad na paalis ng sala at paakyat ng hagdan. Wala namang nagawa si Alex. Ang ama naman ni Alex ay sinundan ang kanyang ina. Mag-ingat kayo, anak. Yun ang saad ng ama ni Alex at sumunod na sa pag-akyat. Hindi na sumagot si Alex at huminga na lang ng malalim. Pasensya ka na, Alex. Malungkot na saad ni Emma kay Alex. Wala kang kasalanan, love, okay? Pasensya na kay mom. Ganun talaga siya. Pero mabait talaga yun. Pagpapaumanhin naman ni Alex kay Emma sa naging akto at pakikitungo ng ina. Okay lang yun. Sisiguraduhin kong sa susunod, makukuha ko ng loob ng mom mo. Masayang saad ni Emma at hinawakan ang kamay ni Alex. Natuwa naman si Alex sa narinig at napagdesisyonan nilang umalis na sa bahay ng mga magulang ni Alex. Pero bago sila tuluyang umalis, ay nagpaalam muna si Alex at Emma sa mga kasambahay. Habang nasa biyahe ay may naisip si Alex. Nang makarating na sa condominium ay hindi maiwasan ni Emma na ma-excite dahil sa unang pagkakataon ay makakasama niya si Alex sa pagtulog. Excited ako. Nakangiting saad ni Alex at hinila papasok si Emma sa condominium. Natawa naman si Emma dahil doon. Iniwan muna ni Alex saglit si Emma at may kinuha. Nang makabalik ay may dalang maliit na speaker si Alex at may tugtog na Close to You by the Carpenters. Paborito yon ni Emma kaya napangiti siya. Maaari ba kitang isayaw, binibini? Sabay lahad ng kamay ni Alex kay Emma. Si Emma naman ay hindi nag-atubili at tinanggap ang kamay ni Alex. Naramdaman ni Emma ang dalawang kamay ni Alex sa kanyang bewang at hinapit siya palapit sa katawan ni Alex. Ang mga kamay naman ni Emma ay nakapatong sa mga balikat ni Alex. Masuyo silang sumasayaw habang tinitigan sa mata ng bawat isa. I love you, Emma. Masuyong saad ni Alex at ipinaglapat ang kanilang mga noo. I love you too, Alex. Pagkasabi noon, ay masuyong hinalikan ni Emma si Alex sa mga labi. Naramdaman ni Emma ang pagganti ni Alex sa kanyang halik. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Emma ang masuyong paglalakbay ng mga kamay ni Alex sa kanyang katawan. At hindi maitatanggi ni Emma na nagugustuhan niya yon. Hanggang sa dinala ni Alex si Emma sa kama at doon nagpatuloy. Habang naghahalikan ay humiwalay si Alex at tinitigan si Emma. Handa ka na ba, Emma? Tanong ni Alex at hinaplos ang pisngi ni Emma. Oo, Alex. Sagot ni Emma at hinalikan naman ni Alex ang tuktok ni Emma at doon nga ay ibinigay ni Emma ang kanyang pagkababae kay Alex. Hindi yon pinagsisihan ni Emma dahil labis ang pagmamahal niya kay Alex at handa si Emma na ibigay ang lahat para sa minamahal niyang lalaki na si Alex. Dahil 4th year college na sila, ay naging busy na si Emma at Alex at hindi na masyadong nakakauwi sa kani-kaniyang pamilya.
Kaya naman, ang nasabing pagbawi ni Emma sa ina ni Alex ay hindi na nangyari dahil hindi na sila muling nakabalik sa mga magulang ni Alex. Isang buwan na lang ang natitira at makakatapos na ng pag-aaral si Alex at Emma. Marami nang nabuong plano si Alex at Emma. Kapag nakatapos na sila ng pag-aaral, magtatayo sila ng negosyo at kapag nakaluwag na at nakatulong na sa mga magulang, ay papasyal silang dalawa sa ibang bansa. Napag-isipan din ni Emma at Alex na kapag naging stable na ang lahat, ay magpapamilya na sila. Dahil din sa mga plano nila, ay nagkaroon sila ng inspirasyon at motibasyon na magpatuloy sa pag-aaral. Makalipas ang isang buwan, "Graduation na natin bukas, love!" Excited na saad ni Emma at tumalon-talon pa. Nasa condominium sila ni Alex at nagpapahinga na. Excited na rin ako. Sa wakas! Masayang saad naman ni Alex at binuhat si Emma at inikot-ikot. Pagsapit ng gabi ay tinawagan ni Emma ang mga magulang upang tanungin kung anong oras sila darating. Ganoon din ang ginawa ni Alex at matapos ang pag-uusap ay muling sinakop ni Alex ang mga labi ni Emma na nauwi sa pag-angkin ni Alex kay Emma. Pasado 8:00 ng umaga ay tumawag ang kapatid ni Emma at pinaalam na malapit na silang makarating. Kaya naman ay pumunta na si Emma at Alex sa terminal para salubungin ang mga magulang ni Emma. "Nay! Tay!" Tagpo ni Emma sa mga magulang at yumakap. Lumapit naman si Alex sa mga magulang ni Emma at nagmano. "Magandang umaga po sa inyo." Magalang na bati ni Alex sa mga magulang ni Emma. "Okay naman, iho. Tara na po, doon na po tayo manatili sa condominium para po makapaghanda na rin kami ng pananghalian." Pagkasabi noon ay agad na silang sumakay sa sasakyan ni Alex. Pagkarating ay pinaupo ni Alex at ipinaghanda ng juice ang pamilya ni Emma. Nagkwentuhan sila ng saglit at nang sumapit ang 10:00 ay nagpaalam muna si Alex sa mga magulang ni Emma upang maghanda ng pananghalian. Nagluto si Alex ng menudo at sinigang dahil yun daw ang paborito ng nanay at tatay ni Emma. Matapos magluto ay tinawag na si Emma ni Alex upang maghanda ng mga pinggan. Matapos maihanda ang hapagkainan, ay tinawag na ni Emma ang mga magulang at nag-iisang kapatid na si Isa. Pagkatapos kumain, ay naghanda na sila para sa graduation. Matapos maghanda, ay sabay na pumunta si Alex at ang pamilya ni Emma papunta sa venue dahil papunta na rin daw ang mga magulang ni Alex. Sakto namang pagdating nila, ay dumating na rin ang mga magulang ni Alex. Nakita ni Emma kung paano siya tiningnan ng ina ni Alex. Nararamdaman ni Emma na ayaw nito sa kanya. "Magandang tanghali po," bati ni Emma sa mga magulang ni Alex at nagmano. Hindi man lang nasilaya ni Emma ang ngiti sa mga labi ng ina ni Alex. Ipinakilala naman ni Alex ang mga magulang ni Emma. "Magandang tanghali po sa inyo." Nakangiting bati ng mga magulang ni Emma sa ina at ama ni Alex. "Magandang tanghali rin." Bati rin ang ama ni Alex at ngumiti. Habang ang ina naman ni Alex ay hindi maipinta ang muka na para bang naiirita, ngunit hinayaan na lamang yon ni Emma. Nang matapos ang graduation, "Sabay na tayong lahat magmerienda." Masayang saad ni Alex. Kahit nag-aalangan ay pumayag si Emma. Kinausap muna ni Alex ang kanyang mga magulang at ganoon din ang ginawa ni Emma sa kanyang magulang. Habang nasa restaurant ay hindi pa rin ngumingiti ang ina ni Alex. Para bang galit na galit ito. Nang makarating na sila sa restaurant, doon sila pumwesto sa malaking mesa upang magkasya sila. Ipinaubaya naman ni Emma ang pagpili ng pagkain sa pamilya ni Alex dahil wala namang pili sa pagkain ang mga magulang ni Emma. Dahil hindi sanay ang pamilya ni Emma sa paggamit ng mga magagarang kubyertos, ay nagkamay lang sila sa pagkain. Nakita naman ni Emma ang muling pagdaan ng disgusto sa mukha ng ina ni Alex
ngunit muli ay hindi na yon ininda ni Emma. Habang kumakain, ay panayang pagsasalita ng ina ni Alex tungkol sa negosyo nila na punong-puno ng pagmamalaki. Pinuri naman ng mga magulang ni Emma ang ama at ina ni Alex. Hindi masyadong komportable si Emma habang kumakain dahil alam ni Emma na minamaliit ng ina ni Alex ang mga magulang niya. Ang mga magulang naman ni Emma ay sinasabayan at pinupuno ng puri ni Alex. Matapos kumain ay nagpaalam na mga magulang ni Alex dahil may lakad pa raw ang mga ito at bukas na lang gagawin ang selebrasyon para kay Alex. Pumunta po kayo bukas. Imbita ni Alex sa mga magulang at kapatid ni Emma nang makaalis na ang mga magulang niya. Naku iho, wag na. Uuwi na rin kasi kami. Sagot ng ina ni Emma at tinapik ang balikat ni Alex. Pasensya po talaga sa ina ko. Hindi ko inaasahan ang inakto niya. Malungkot na pagpapaumanhin ni Alex. Iho, naiintindihan namin. Huwag kang mag-alala. Masuyong saad ng ama ni Emma. Matapos magkwentuhan ng saglit, ay inihatid na ni Emma at Alex ang mga magulang at kapatid sa terminal. Kailangan na kasi nilang umuwi dahil may aasikasuhin pa silang pag-aani. Next week naman ay uuwi na si Emma sa probinsya. Nang makarating na sa terminal, ay hindi mapigilan ni Emma na maiyak. Bye, Nay. Tay. Isa, alagaan mo sila, ha? Naiiyak na saad ni Emma at niyapos ang mga magulang at ganoon din ang ginawa ni Alex. Ingat po kayo. Pagpapaalam nila sa mga magulang ni Emma nang makasakay na sa bus. Hinagod naman ni Alex ang likod ni Emma. Nang makabalik sa condominium, ay agad na nakaramdam ng pagkamiss si Emma sa pamilya. Kaya naman ay niyaya ni Alex si Emma na gumala at hindi naman tumanggi doon si Emma. Kung saan-saan pumunta si Emma at Alex. Sinulit nila ang bawat minuto na magkasama dahil bukas ay hindi muna makakasama ni Emma si Alex dahil tumawag ang magulang ni Alex na tanging si Alex lang at ang mga magulang nito ang magsa-celebrate bukas. Naiintindihan naman yun ni Emma at saka ang sabi naman ni Alex ay babalik naman ito kinabukasan. Buong maghapon ay gumala lamang sila at bago umuwi ay muli silang nagtungo sa tabi ng dagat upang panoorin ang paglubog ng araw. Habang nakasandal sa balikat ni Alex si Emma ay hindi niya mapigilang mapangiti ng matamis dahil napakapalad niya dahil may pamilya siyang buo at puno ng pagmamahal at sa boyfriend niyang lagi siyang binubusog at minamahal. Mahal na mahal kita, Alex. Saad ni Emma at agad na hinalikan sa mga labi si Alex. Mahal na mahal din kita, Emma. Ganting saad naman ni Alex at niyakap si Emma ng mahigpit. Matapos manood ng paglubog ng araw ay bumalik na sila ng condominium at doon na rin natulog si Emma. Kinabukasan ay maagang umalis si Alex at si Emma naman ay naiwan sa condominium ni Alex. Hihintayin niya itong makauwi bukas. Bye, love. Pagpapaalam ni Alex kay Emma at humalik. Buong araw na nanatili lamang si Emma sa loob ng condominium ni Alex. Wala rin naman kasi siyang ibang magawa kundi ang mag-cellphone at hindi rin mahilig gumala si Emma. Kinabukasan ay maagang bumalik si Alex. Nang makarating ay sinalubong agad ni Emma si Alex at hinalikan. Hi, love! Masiglang tagpo ni Emma kay Alex. Hello, love. Mahinang saad ni Alex. Nabigla naman si Emma dahil doon. Hindi kasi sanay si Emma na ganoon si Alex. Lagi kasing nakangiti si Alex at excited tuwing magkikita sila. Pero inintindi yun ni Emma, siguro'y pagod lamang si Alex at kailangang magpahinga. Pahinga ka muna, pagod ka sa biyahe. Nag-aalalang saad ni Emma at iginiya si Alex patungo sa kwarto. Wala namang sinabi si Alex at humiga lamang sa kama. Si Emma naman ay tila hindi alam kung anong gagawin kaya tinabihan ni Emma si Alex
at magkaharap sila na nakahiga sa kama. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Emma kay Alex. I love you, Emma. Yun lang ang sinagot ni Alex at hinalikan ng malalim si Emma. Gusto pa sana ni Emma magsalita ngunit labis ang ginawang paghalik ni Alex sa kanya kaya tinugunan yon ni Emma. Ilang saglit lamang ang lumipas nang mapansin ni Emma na inaangkin na siya ni Alex. Hindi naman pinigilan ni Emma si Alex sa ginagawa dahil nagugustuhan niya rin yon. Matapos ang mainit na pangyayari ay sabay na bumagsak si Alex at Emma dahil sa pagod. Hindi na sila nakapag-usap, kaya naman ay agad na nakatulog si Emma. Mabigat ang mga mata ni Emma na gumising, dala ng pagod. Yayakapin sana ni Emma si Alex, ngunit hindi makapa ni Emma si Alex sa kanyang tabi. Agad na nagmulat si Emma at hindi niya nakita si Alex sa kanyang tabi. Alex? Tawag ni Emma at bumangon. Tiningnan ni Emma kung nasa banyo si Alex, ngunit wala si Alex doon. Pumunta sa sala at kusina si Emma, ngunit kahit anino ni Alex ay hindi niya nahagilap. Naisipan naman ni Emma na tawagan si Alex, kaya bumalik siya sa silid. Ngunit may nakitang papel si Emma sa tabi ng kama, nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Hindi yon nakita ni Emma dahil sa pagmamadali. Kinuha yon ni Emma at nakita niya ang sulat kamay ni Alex. Umupo si Emma sa tabi ng kama upang basahin ang sulat na iniwan ni Alex. Mahal kong Emma, siguro magtataka ka kung hindi mo na ako makikita pagising mo. Pasensya na, Emma, kung hindi na natin mapapatuloy ang nasimulan nating kwento ng pagmamahalan. Kailangan ko umalis at iwan ka para sa iyong kapakanan. Ayokong malagay ka sa pahamak nang dahil sa akin, mahal kong Emma. Mahal na mahal kita at hindi kita makakalimutan. Alam kong duwag ako sa iyong paningin ngayon at hindi ko yon itatanggi. Pasensya na kung hindi kita kayang ipaglaban sa mga magulang ko. Ayaw nila sa'yo at nasa kanila ang kinabukasan ko. Ang kinabukasan natin. Inuulit ko, mahal na mahal kita, Emma. At pasensya sa gagawin kong pag-iwan sa'yo. Nagmamahal, Alex. Nang matapos ni Emma na basahin ang sulat, ay hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Labis ang sakit na nararamdaman niya. Pakiramdam ni Emma ay pasan niya ang mundo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at hindi napigilan ni Emma ang mga luha na naguunahan sa pagbagsak sa sahig. Wala nang lahat. Iniwan na si Emma ni Alex. Ibig sabihin, wala na ang lahat ng pangarap nila. Hindi na mangyayari lahat ng yon. Wala nang kinabukasan na magkasama sila. Dahil sa labis na sakit, ay pilit na inahon ni Emma ang kanyang sarili para umuwi sa probinsya, papunta sa kanyang mga magulang. Habang nag-eempake si Emma, ay patuloy pa rin ang pagbabagsakan ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Hindi alam ni Emma kung paano at kailan siya nakasakay ng bus dahil namalayan na lamang niya na may tumabi sa kanya. Hinayaan na lamang niya yon at natulog sa biyahe. Pagdating ni Emma sa probinsya ay agad niyang tinagpo ng yakap ang mga magulang. Humagulgol si Emma sa bisig ng kanyang magulang at doon sinabing lahat. Sobrang sakit na nararamdaman niya na pakiramdam ni Emma ay wala na siyang pag-asa. Ang mga magulang naman ni Emma ay ginawa ang lahat upang maibsan ang nararamdaman na sakit ni Emma. Lumipas ang oras, araw, linggo at buwan na puno ng pighati para kay Emma. Nahirapan siyang magpatuloy dahil sa pag-iwan ni Alex sa kanya. Nakalipas ang 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan, simula nang iwan ni Alex si Emma, ay napuno yon ng kalungkutan para kay Emma. Ngunit kahit papaano ay unti-unting bumabangon si Emma.
Kaya sa ngayon ay nagtatrabaho muna si Emma kasamang kanyang mga magulang. Nagising si Emma na parang masusuka. Kaya naman ay agad siyang bumangon at pumunta sa banyo. Doon ay inilabas lahat ni Emma ang nasa tiyan niya. Paglabas ni Emma sa banyo ay hilong-hilo siya, kaya naman ay napakapit siya sa pader nila. Sakto naman at dumating ang kapatid na si Isa, ang kapatid ni Emma. "Okay ka lang ate?" tanong ni Isa at dinaluhan si Emma. "Okay lang, medyo nahilo lang," sagot ni Emma at pumunta pabalik sa silid. Simula ng umaga na yon ay nagpatuloy na tuwing umaga ay ganoon ang nararamdaman ni Emma. Gigising siyang nasusuka at nahihilo, pero kahit ganon ay nagtatrabaho pa rin si Emma para makatulong sa mga magulang niya. Kinalaunan ay napansin ng ina ni Emma ang kanyang pagkahilo at pagsusuka, kaya naman ay sinabihan si Emma ng kanyang ina. "Buntis ka ata, Emma anak." Nag-aalalang saad ng ina ni Emma. Si Emma naman ay parang natauhan. Dahil doon ay nagmamadali siyang pumunta sa bayan para bumili ng pregnancy test kit. Nang makabalik sa bahay nila ay agad yung ginamit ni Emma. Ilang saglit lang ang hinintay ni Emma at nakita niyang may 2 guhit na pala ang nakalagay sa piti. Hindi mapangalanan ni Emma ang nararamdaman. Naiyak siya dahil sa tuwa, takot, lungkot at kaba. Ngunit sa lahat ng yon ay mas nangibabaw ang tuwa niya dahil may bata sa loob ng sinapupunan niya, anak nila ni Alex. Pero nang maalala ni Emma si Alex, ay agad na dumaan ang sakit sa kanyang puso. Lumabas si Emma ng banyo at lumapit sa mga magulang niya. "Nay, Tay, buntis po ako," saad ni Emma at ipinakita ang pregnancy test kit na ginamit niya. Nakita ni Emma kung paano lumiwanag ang mukha ng mga magulang niya, ngunit nakita rin ni Emma ang lungkot doon. "Masaya ako anak at magkakaapo na kami. Pero anak, ikaw?" Nag-aalalang tanong ng ama ni Emma sa kanya. "Bubuhayin ko po siyang mag-isa, Nay, Tay." Pinal na desisyon ni Emma at umiyak sa harap ng pamilya. Agad namang lumapit si Isa kay Emma at yumakap. "Sasamahan ka namin anak." Madamdaming saad ng ina ni Emma at nagyakapan sila. Yun nga ang naging desisyon ni Emma. Bubuhayin niyang anak nila ni Alex kasamang kanyang pamilya. Alam ni Emma na dapat yon na malaman ni Alex na magkakaroon na sila ng anak, pero hindi na inabala ni Emma ang sarili na sabihin yon kay Alex. Hindi galit si Emma kay Alex at sa pamilya nito. Siguro noon, pero matagal nang pinatawad ni Emma si Alex at ang pamilya nito. Siguro hihintayin na lang ni Emma ang tamang panahon para sabihin kay Alex na magkakaroon na sila ng anak. Habang nagbubuntis ay ang naging kaagapay ni Emma sa lahat ay ang kanyang pamilya. Sinasamahan siya ng kanyang ina o kaya ni Isa para pumunta sa bayan upang magpa-check up. Labis ang pagpapasalamat ni Emma at lagi siyang inaalagaan ng pamilya niya. Nang dumating ang kabuwanan ni Emma ay excited na excited siyang makita ang anak. Isang araw habang naguhugas ng pinggan ay naramdaman ni Emma ang pananakit ng kanyang tiyan. Sa sobrang sakit niyon ay napasigaw si Emma. Narinig naman yon ni Isa at nagmamadaling tinawag ang mga magulang nila. "Nay! Tay! Si ate! Manganganak na!" Sigaw ni Isa at agad namang lumapit sa kanila ang mga magulang nila at tinawag ang kapitbahay nilang may tricycle. Nang makarating sa ospital, ay agad na inasikaso ng mga doktor at nurse si Emma. Ilang saglit lamang ay may midwife na dumating at tinulungan si Emma na manganak. "Push!" utos ng midwife. Parang mauubusan na ng hangin si Emma, ngunit umire pa rin siya hanggang sa narinig ni Emma ang iyak na kanyang anak. Labis ang saya ni Emma nang mahawakan niya ang kanyang anak. Babae yon
At doon mismo alam ni Emma na Emily ang magiging pangalan ng anak niya. Lumipas ang 1 linggong pananatili sa ospital ay maaari na siyang umuwi. Pag-uwi ni Emma sa kanila ay naging mainit ang pagtanggap ng mga tao sa kanila doon. Labis naman ang tuwa na nararamdaman ni Emma dahil doon. Gaya ng pagbubuntis ni Emma ay naging kaagapay niya pa rin ang kanyang pamilya sa pagpapalaki kay Emily. Kahit simple lang ang kanilang pamumuhay ay nakakaahon pa rin sila. Pinalaki ni Emma ang kanyang anak na puno ng pagmamahal at alaga. Nang mag-2 anyos na si Emily, ay napagdesisyon na ni Emma na magtrabaho bilang call center agent. Malaki ang magiging sweldo niya roon at makakapag-ipon na siya ng simula para sa kanyang negosyo. Ganoon nga ang ginawa ni Emma. Nag-apply siya bilang call center agent at dahil maganda ang kanyang napag-aralan, ay agad na natanggap si Emma sa trabaho. Sa wakas, unti-unti ay mangyayari na ang kanyang mga pangarap. Mama! Tawag ni Emily kay Emma nang makauwi si Emma galing sa trabaho. Agad namang sinalubong ni Emma ang anak at niyakap at pinupog ng halik. Look, Emily, may dala akong pasalubong. Saad ni Emma at ibinigay ang paboritong donuts ni Emily. Yay! I love you, Mama! Saad ni Emily at kumain ng donuts. Ganoon ang pangyayari kapag galing sa trabaho si Emma. Lagi niyang dinadalhan ng pasalubong si Emily. Hindi maitatanggi ni Emma na nakakapagod ang maging isang call center agent pero hindi na yon iniinda ni Emma dahil mas iniisip ni Emma ang kinabukasan nila ni Emily. Makalipas ang 2 taon na pagtatrabaho bilang isang call center agent ay nakaipon na ng malaking pera sa bangko si Emma. Sa wakas, makakapagtayo na siya ng negosyo. Magsisimula lamang si Emma sa simpleng bake shop hanggang sa mapalago niya ito at magawang snack bar. Mahilig kasing mag-bake ang nanay ni Emma at may taniman naman silang kape, kaya kung may plano siyang magtayo ng coffee shop ay walang magiging problema. Araw ng kaarawan ni Emily, magli5 taong gulang na si Emily. Doon lamang nag-celebrate sila Emma sa bahay kasamang pamilya at mga kaibigan. Tuwang-tuwa naman si Emily dahil doon na makita ang mga kaibigan. Tinitigan ni Emma ang anak na sumasayaw kasamang mga kaibigan nito. Nakasuot ng Snow White na bestida, napakaganda talaga ng anak ni Emma, maputi at makinis. Maraming nagsasabi na walang namana si Emily kay Emma. Totoo naman yon dahil manang-mana si Emily sa ama nitong si Alex. Sa tangkad, kulay at mukha. Paminsan kapag nagbabonding si Emma at Emily, ay hindi mapigilan ni Emma na mamiss si Alex at maisip na mas maganda sana kung magkasama sila ni Alex na pinapalaki at inaalagaan si Emily. Mama! Tawag ni Emily at tumakbo patungo kay Emma. Nag-e-enjoy ka ba, anak? Tanong ni Emma kay Emily at kinarga. Opo, Mama. Mama, bakit wala po akong papa? Tanong ni Emily. Hindi yun napaghandaan ni Emma. Hindi naman mapigilan ni Emma na malungkot para sa anak. Nasa malayo pa si Papa, anak. Pero sa tamang panahon, kapag big girl ka na, promise, makikita mo na si Papa. Kaya kumain ka ng marami, ha? Madamdaming saad ni Emma at niyakap ang anak. Okay, Mama. Balik na ako doon para mag-eat ng marami. Masiglang saad ni Emily, pabalik sa kanyang mga kaibigan upang kumain. Alam ni Emma na dadating ang panahon na magkikita si Alex at Emma. Makalipas ang ilang buwan, ay napagdesisyonan na ni Emma na maghanap ng lupa na mapagtatayuan ng bake shop niya. Habang nasa bayan at naghahanap ng lupa na binibenta, ay napatigil si Emma nang may nakitang bakanteng lote sa tapat ng paaralan. Para kay Emma, ay tamang-tama yon na lugar para pagtayuan. Kaya naman, ay nilapitan yon ni Emma at nakita naman ni Emma na may nakapaskil doon na lot for sale. Tamang-tama naman at nakita niya yon.
May contact number na nakalagay doon kaya tinawagan niya yon. Agad namang sinagot ng kabilang linya ang tawag ni Emma. Babaeng sumagot noon at nagpakilalang sekretary ng may-ari ng lupa. Ang sabi nito ay kung gusto ni Emma na mabili ang lupa ay kausapin nito ang may-ari ng lupa sa opisina nito sa susunod na araw dahil ngayong araw uuwi ang may-ari galing sa States. Dahil nagustuhan ni Emma ang lote ay nagpa-schedule si Emma ng oras upang kausapin ang may-ari. Agad namang binigay ng sekretarya ang address ng building na pupuntahan ni Emma. Araw na para kausapin ni Emma ang may-ari ng lupa. Labis naman ang pagdadasal ni Emma na sana ay hindi pa yon nabibili dahil magiging malaking kawalan yon para sa kanya. Maaga pa lamang ay umalis na si Emma kasama si Emily dahil nagpumilit kasi si Emily na sumama. Bago pumunta sa address ng building na ibinigay, ay tinawagan muna ni Emma ang sekretarya upang siguraduhin na nandoon sa opisina ang amo nito. Nang maibaba ng tawag, ay nagmamadaling sumakay ng tricycle si Emma at Emily patungo sa building at nang makarating na sila, ay pumasok agad sila. Nagtanong si Emma sa babaeng nasa counter at itinuro naman ito kung saan ang opisina. Nasa tapat na ng pinto ng opisina si Emma at Emily at kumatok. Come in. Boses yun ng lalaki. Hindi alam ni Emma kung bakit, pero nang marinig niya ang boses na yon, ay parang lumakas ang pintig ng puso niya. Pinihit niya ang pinto at nakita niya ang lalaking nakaduko habang may pinipirmahan na mga papel. Good morning, sir. Bati ni Emma nang tuluyan na silang makapasok. Pagkarinig ng lalaki kay Emma, ay agad itong nagtaas ng tingin at nang makita ni Emma kung sinong lalaking nasa harapan, ay parang napako siya sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Si Alex. Si Alex ang nasa harap niya. Ang pinuntahan ni Emma. Kahit si Alex ay parang natulala nang makita si Emma, ngunit nauna itong makabawi. Good morning, Miss Emily Sarmiento. Hindi pa rin makaimik si Emma at nakatitig lamang siya kay Alex. Mama? Pukaw ni Emily. Napatingin naman kay Emily si Alex at napatitig ng todo sa bata. Maupo kayo. Saad ni Alex at pinaupo sila sa tapat na upuan nito. Anak mo? Tanong ni Alex kay Emma habang nakatitig kay Emily. Anak natin. Nandito ako para sa lupa sa harapan ng paaralan. Hindi sinagot ni Emma ang tanong ni Alex at hinawakan ng mahigpit si Emily na para bang kukunin ni Alex si Emily. Ikaw pala yung nabanggit ng sekretarya ko. Saad ni Alex habang maiging nakatingin kay Emily. Oo, sagot ni Emma. Doon nga ay napag-usapan nila ang tungkol sa lupa. Hindi naman maiwasan ni Emma na mailang kay Alex dahil panay ang titig na iginagawad nito sa kanya at sa anak na si Emily. Nagdadalawang isip kasi ako na ibenta yun. Para bang hindi makapaniwala si Emma sa narinig. Hindi malaman ni Emma kung anong dapat gawin. Naiinis siya dahil malayo-layo rin ang pinuntahan nila ni Emily tapos walang mangyayari. Pero ibebenta kong lupa. Half price kapag magagawa mong ipapagawa ko. Saad ni Alex habang nilalaruan ang hawak na lapis. Ano? Talagang mahihimigan ang iritasyon sa boses ni Emma. Doon sa barangay nyo, may ongoing kasi kaming project doon. At gusto kong magbigay ka ng report 3 beses sa isang buwan tungkol sa pinapatayo kong factory doon. Gusto ni Emma na magreklamo at sabihin kaya niyang bilhin ng lupa kahit hindi half price. Pero kung iisipin ay magandang offer na rin yon. Ilang buwan? Tanong ni Emma. 3 buwan. Sagot ni Alex dahil doon ay pumayag si Emma para naman makatipid. Deal? Tanong ni Alex at inilahad ang kamay. Deal, deklara ni Emma at tinanggap ang kamay ni Alex. Hindi mapigilan ni Emma na masaktan nang maramdaman ang kamay ni Alex sa kanyang balat. Miss niya na si Alex pero sobrang sakit ng ginawang pag-iwan nito sa kanya.
Tiningnan ni Emma ang oras. Oras na para mananghalian. Tiningnan ni Emma ang anak. Mama, gutom na mi. Saad ni Emily at hinawakan ng tiyan. Sorry anak kakain tayo, okay? Saad ni Emma at hinalikan ng ulo ng anak. Tumango naman si Emily. Nakita ni Emma na titig si Alex sa kanila. Sabay na tayong kumain. Suwestyon ni Alex at tumayo. Hindi na, okay lang kami. Sagot ni Emma at tumayo na rin para umalis. Tumayo rin si Alex at lumapit kay Emma at Emily. Nangaalis na sana si Emma at si Emily ay nawalan siya ng balanse. Muntikan nang bumagsak si Emma, mabuti na lamang at nasalo ni Alex si Emma. Habang hawak ni Alex ang bewang ni Emma, ay hindi mapigilan ni Emma na hawakan ang pisngi ni Alex. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Alex. Si Emma naman ay parang natauhan ay inakay si Emily palabas. Bago umuwi ay kumain muna si Emma at Emily sa Jollibee dahil yun ang gusto ni Emily. Tuwang-tuwa naman si Emily habang kumakain. Habang pauwi ay hindi mapigilan ni Emma na maisip si Alex. Alam ni Emma na may kutob si Alex na anak nito si Emily. Dahil kung sa itsura lang ang titingnan, malalaman talagang mag-ama si Alex at Emily. Habang naglalakad papunta si Emma at Emily pauwi sa bahay, ay nadaanan nila ang sinasabi ni Alex na factory nito. Factory yon ng mga alak. Hindi talaga alam ni Emma na kay Alex palang pinapatayong factory sa barangay nila. Nang makarating sa bahay ay agad na nakatulog si Emily dahil sa pagod. Si Emma naman ay kinausap ang mga magulang tungkol sa nangyari. Alam ba ni Alex na anak niya si Emily? Tanong ng ama ni Emma. Hindi po, pero sa tingin ko po may kutob na siya. Sagot ni Emma. Alam ko na. Alam mong dapat mong gawin, anak. Saad ng ina ni Emma. Opo. Makalipas ang 1 linggo, ay ginawa na ni Emma ang unang report na ipapasa niya kay Alex bukas. Nang matapos na yon, ay matutulog na sana si Emma nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya ay unknown number ang nakalagay sa screen ng cellphone. Hello? Sagot ni Emma sa tawag. Good evening, Emma. Bukas ng umaga mo ipapasang report. At isama mo si Emily. Parang nagdadalawang saad ni Alex. Hindi alam ni Emma kung saan nakuha nito ang number niya. Siguro sa sekretarya nito. Ayaw man ni Emma na isama si Emily. Pero alam niyang kailangan at naisip rin ni Emma na siguro ay dapat niya nang harapin ang katotohanan na dapat nang makilala ni Emily ang ama. Sige. Iyon lamang ang isinagot ni Emma at ibaba na sanang tawag nang nagsalita pa si Alex. Good night, Emma. Pagkatapos sabihin yon, ay ibinaba na ni Alex ang tawag. Hindi alam ni Emma kung anong dapat na maramdaman. Namalayan na lamang ni Emma na tumutulo ang luha niya hanggang sa makatulog siya. Kinaumagahan ay nag-asikaso na si Emma at Emily para maagang makapasa ng report at makauwi agad. Mama, punta pa rin tayo Jollibee? Tanong ni Emily habang nakangiti. Oo naman, sagot ni Emma at kinarga si Emily. Good morning, bati ni Emma nang makarating na sila at lumapit para iabot ang envelope na may laman ng report. Tinanggap naman yun ni Alex at pinaupo si Emma at Emily. Good job. Saad ni Alex at tumingin kay Emily. Nakita naman ni Emma na parang nahihiya si Emily kay Alex. It's okay, Emily. Sabi ni Emma kay Emily. Hi, Emily. Bati ni Alex kay Emily. Hello po. Nahihiyang sagot ni Emily kay Alex. Gusto mo kumain? Nakangiting tanong ni Alex kay Emily. Tumango naman si Emily. Saan mo gusto? Tanong ulit ni Alex at tumayo upang lapitan si Emily. Hinayaan naman yun ni Emma dahil ayaw niyang ipagkait si Emily kay Alex. Jollibee po! 1 ka po chicken joy! Masiglang sabi ni Emily at pumalakpak pa.
Ngumiti naman si Alex at hinawakan ang pisngi ni Emily. Ang ganda mo naman. Puri ni Alex kay Emily. Tara, punta tayo sa Jollibee. Sabi ni Alex at tumayo at hinawakan ang kamay ni Emily. Gusto mang umangal ni Emma pero hindi niya ginawa dahil nakita niyang masaya si Emily. Yun nga ang nangyari. Pumunta si Alex, Emma at Emily sa Jollibee para kumain. Tuwang-tuwa naman si Emily at tumatawa pa. Alam ni Emma na para silang isang pamilya na pumasok sa Jollibee at nakatingin sa kanilang ibang tao. Siguro dahil kay Alex. Hindi kasi maitatanggi na gwapo si Alex at maganda ang pangangatawan. Mas maganda sana kung talagang buo sila. Nasa gilid lamang si Alex at Emily dahil abala pa sa pag-order si Emma nang biglang may lumapit na lalaki kay Emma at akmang hahawakan si Emma. Nakita naman yun ni Alex at agad na hinawakan si Emma sa bewang palayo sa lalaki. Damang-dama ni Emma ang init ng palad ni Alex at nagugustuhan yon ni Alex. Okay ka lang? Tanong ni Alex kay Emma. Oo, okay lang. Namumulang sagot ni Emma. Ngiting-ngiti si Emily habang kumakain at hindi naman mapigilan ni Emma na mapangiti sa anak. Ganon din si Alex. Pagkatapos kumain ni Emily ay turo ito ng turo sa children's playground. Play po ako! Saad ni Emily at pumalakpak. Hindi naman masabi ni Emma na wag, kaya sinamahan ni Emma si Emily sa children's playground pero bumalik rin agad si Emma sa table dahil may crew naman ng Jollibee na nagbabantay sa mga bata. Nang makaupo ulit ay parang nag-aalangan si Emma dahil sila na lamang dalawa ni Alex. Kumusta ka na? Tanong ni Alex at uminom ng Coke. Okay lang naman. Ikaw ba? Saad at tanong ni Emma. Okay lang din naman. Sagot ni Alex. May tanong sana ako. Nagdadalawang isip na saad ni Alex. Tungkol kay Emily? Oo, Alex. Ikaw ang ama ni Emily. Diretsahan na saad ni Emma kay Alex. Bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong ni Alex kay Emma. Huwag ka mag-alala, hindi ko ipagkakait si Emily sa'yo. Iyon ang naging sagot ni Emma at dumating na si Emily na pawis na pawis. Tingnan mo, pawis ka na. Saad ni Emma kay Emily at pinunasan ang noo ni Emily. Matapos ang manatili ng mahigit 1 oras doon, ay napagdesisyonan na ni Emma na umuwi na sila ni Emily. Mag-ingat kayo pa uwi. Paalam ni Alex. Kumaway naman si Emily kay Alex at tumango lamang si Emma kay Alex. Kinabukasan ng tanghali ay nag-request si Emily ng donut kaya naman ay pumunta si Emma sa bakery malapit sa pinapatayo na factory ni Alex. Nang makadaan doon ay nagulat si Emma nang makita si Alex na lumabas sa bahay na 2 palapag na bahay sa tapat ng bakery. Anong ibig sabihin nito? Dito natitira si Alex? Siguro nagbabakasyon lang para mabantayan nito mga nagtatrabaho. Ibig bang sabihin nun ay hindi na magbibigay ng report si Emma kay Alex? Kapag dito sa San Ignacio titira si Alex, araw-araw nang makikita ni Alex si Emily? Hindi alam ni Emma kung anong nararamdaman. Kinakabahan siya na masaya. Kaya naman bago umuwi ay lumapit si Emma kay Manang Rica na nakatira malapit sa tinutuluyan ni Alex. Itinanong ni Emma ang tungkol kay Alex. Sabi ng tumutuloy dyan, Alex ang pangalan. Diyan daw siya mananatili hanggang matapos ang factory. Iyon ang naging sagot ni Manang Rica. Totoo nga, doon mananatili si Alex. Makikita nito lagi si Emily. Pagbalik ng bahay ay sinabi agad ni Emma sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pananatili ni Alex sa barangay nila. Ang tangi lamang na isagot ng magulang ni Emma ay wala tayong magagawa. Isang araw, nagpaalam si Emily na maglaro kasamang ate Tara niya. Dahil close ni Emma, si Tara ay pumayag si Emma. Inuunti-unti naman ni Emma ang kanyang report. Mama! Tawag ni Emily kay Emma, kaya nagmamadali si Emma na lumabas. Anak?
Nag-aalalang sagot ni Emma kay Emily. Loko, bigay sa akin Tito Alex, donut! Masayang sabi ni Emily habang kumakain. Nakaginhawa naman si Emma dahil akala niya ay kung napano na si Emily. Patakbo namang lumapit si Tara sa kanila. Pasensya na Ate Emma, ang kulit ni Emily eh. Paumanhin ni Tara. Okay lang Tara, halika, magmerienda muna kayo. Saad ni Emma at pinapasok si Tara. Ganoon ang laging nangyayari kapag naglalaro sa labas si Emily. Umuuwi na may dalang donuts. Paminsan naman ay kapag dumadaan si Emma upang bumili, ay nilalapitan siya ni Alex upang kumustahin. Ganoon din naman ang ginagawa ni Emma. Patuloy pa rin ang pagpapasa ni Emma ng report kay Alex, kasama si Emily. At gaya noong una, ay lagi silang pumupunta sa Jollibee. Alam ni Emma na nagiging malapit na si Emily at Alex. At kahit papano, ay masaya naman si Emma doon. Makalipas ang isang buwan, ay magsa-celebrate sila Emma ng kaarawan ng tatay nila. Kaya naman ay hindi inakala ni Emma na iimbitahin ng magulang niya si Alex. Magandang tanghali po. Magalang na bati ni Alex sa mga magulang ni Emma at iniabot ang regalo. Para namang nabigla si Emma. Naku, nagabala ka pa talaga. Natatawang saad ng ama ni Emma. Pakiramdam tuloy ni Emma ay may hindi siya nalalaman, pero binaliwala na lang yon ni Emma at inasikaso ang mga bisita. Halika, kain ka. Yaya ni Emma kay Alex. Salamat. Pagpapasalamat ni Alex kay Emma. Matapos kumuha ng pagkain, ay hindi malaman ni Emma kung anong meron dahil masayang nag-uusap si Alex at ang mga magulang ni Emma. Ate, juwi tayo sa pagkanta! Saad ni Isa at inabot ang mikropono kay Emma. Tinanggap naman yun ni Emma at nagsimulang kumanta. Nang sa chorus na ay inihanda ni Emma ang boses, ngunit nabigla si Emma nang hindi boses ni Isa ang narinig. If ever you're in my arms again, this time I'll love you forever. Kanta ni Alex, kaya naman ay napalingon si Emma. Go ate! Sigaw ni Isa. This time will never end. Kaya naman ay nagtilian ang mga tao sa kanila. Hindi naman may tanggi ni Emma na kinilig siya lalo na't nginitaan pa siya ni Alex. Pakiramdam tuloy ni Emma ay may hindi talaga siya nalalaman. Sige po, maraming salamat po. Pagpapaalam ni Alex. Pumasal ka naman dito sa sunod. Saad ng ama ni Emma na nakangiti pa. Labis na talaga ang pagtataka ni Emma sa inaakto ng mga magulang niya. Opo. Sagot naman ni Alex at yumakap sa magulang ni Emma. Maraming salamat Emma. Saad ni Alex, sabay pagpapaalam. Tinanguan naman yon ni Emma. Anong meron, Nay? Tay? Bakit ganun? Nagtatakang tanong ni Emma nang makaalis na si Alex. Halika anak. Saad ng ama ni Emma at inakay siya papunta ng kusina. Wala na rin kasing mga bisita kasi nagsiuwian na. Anak, mahal mo pa ba si Alex? Diretsa ang tanong ng ama ni Emma. Seryoso ka po, Tay? Mapaklang tawa ni Emma sa tanong ng ama niya. Seryoso ko anak. Dahil narinig, ay sumeryoso naman si Emma. O Tay, pero ang hirap. Hindi naman po ako galit kay Alex, pero ang hirap, Tay, Nay. Iyak ni Emma. Lumapit naman ang magulang ni Emma at yumakap sa kanya. Naintindihan ka namin, anak. Kung saan ka sasaya, sasamahan ka namin. Madamdaming sabi ng ina ni Emma. Siguro sa tamang panahon, Nay, Tay, mabibigyan ko pa ng isang pagkakataon si Alex. Lumipas ang 2 buwan na patuloy pa ring nagpapasa ng report si Emma kay Alex kasama si Emily. Gaya ng nakasanayan, sabay silang kumakain sa Jollibee at paminsan ay pinapasyal nila si Emily.
Gumala si Emily, Alex at Emma sa amusement park at aliw na aliw naman si Emily. Habang sumasakay sa mga rides ay ang kasama ni Emily ay si Alex. Nakita ni Emma na labis ang saya ni Alex. "Mama! Tito Alex! Punta tayo dun!" Saad ni Emily at itinuro ang photo booth. Si Alex naman at kinarga si Emily at hinawakan sa kamay si Emma. Hindi yon inakala ni Emma pero nagustuhan niya yon. "Tara!" Iyaya ni Alex at hinigpitan ng hawak sa kamay ni Emma na para bang takot na mawala si Emma. Tumango naman si Emma at pumalakpak si Emily. Habang nasa loob ng photo booth ay hindi mapigilan ni Emma na medyo mailang dahil maliit lamang ang espasyo doon at ang likot pa ni Emily. Akmang aabutin ni Emma si Emily nang hindi niya nahawakan ng bata at muntik mahalikan si Alex. Hiyang-hiya naman si Emma dahil roon ngunit napangiti lamang si Alex. "Camera!" Saad ni Emily. Nakaupo silang tatlo sa pahalang na upuan na nakatapat sa malaking camera. Nasa gitna ni Emma at Alex si Emily, kaya pamilyang-pamilya sila kung tingnan. Nakangiti na si Emily at Emma sa camera nang biglang inilagay ni Alex ang kamay sa balikat ni Emma at umakbay. Wala namang nagawa si Emma kundi ang ngumiti. "Lumapit ka rito, Emma." Saad ni Alex at humawak sa bewang ni Emma at nagwaki pose. "Kiss niyo ko, Tito! Mama, please!" Saad ni Emily sa gitna ni Emma at Alex. Tumayo si Emily sa pagitan nilang dalawa at ipinantay ang muka. "Huwag na, anak." Parang nahihiya na saad ni Emma. Ngunit ang ginawa ni Alex, humalik ito sa kanang pisngi ni Emily, kaya naman ay walang nagawa si Emma kundi ang humalik sa kaliwang pisngi ni Emily. Nang makalabas na sila sa photo booth, ay ngiti-ngiti si Emily habang tinitingnan ang mga litrato. Napuno sila ng saya ng araw na yon. "Sayong-sayo na ang lupa, Emma." Saad ni Alex nang mai-transfer na ni Emma ang pera sa account ni Alex. Hindi alam ni Emma kung bakit kahit hindi pa tapos ang kontrata ng pagpapasa ng report ay ibinigay na agad ni Alex ang lupa. "Maraming salamat, Alex." Pagpapasalamat ni Emma at niyakap si Alex. Hindi alam ni Emma kung bakit niya yon ginawa pero alam ni Emma na tama yon. Niyakap rin ni Alex pabalik si Emma. Ramdam na ramdam ni Emma ang mahigpit na yakap ni Alex sa kanya at ilang saglit ay naramdaman ni Emma na parang nababasa ang balikat niya. "Alex?" Nag-aalalang tanong ni Emma kay Alex. "Pasensya na." Sagot ni Alex at tinulukuran si Emma upang umiyak. Hindi naman nakaya ni Emma na pakinggan at panoorin lamang si Alex na umiiyak. Nasasaktan din si Emma, kaya lumapit si Emma kay Alex at muli itong niyakap. Sa pagkakataong yon, ay hindi na pinigilan ni Alex ang sarili sa pag-iyak. Humagulgol si Alex sa bisig ni Emma ng todo. "Kasalanan ko tong lahat. Kung hindi sana kita iniwan, hindi sana magiging ganito." Umiiyak na sabi ni Alex. "Alex, tama na, please." Pagtahan ni Emma kay Alex habang umiiyak rin. "Lumaki sana si Emily nang may ama. Hindi ka sana nahirapang magpalaki. Kasalanan ko to lahat." Alam at naiintindihan ni Emma ang nararamdaman ni Alex. "Tahan na, Alex. Gusto mo pag-usapan natin sa labas?" Mahinang tanong ni Emma at inakay patayo si Alex. Tumango naman si Alex sa tinayos ng saglit ang sarili at sabay silang lumabas ng opisina. Nang makasakay na si Emma sa passenger seat ng sasakyan ni Alex, ay hindi niya mapigilang ngumiti. Ganoon na ganoon sila noon ni Alex. Pinagbubuksan siya ng pinto, tapos pagpasok, ngingiti sa isa't isa. Hindi tuloy mapigilan ni Emma na mamiss ang lahat ng yon. Hindi alam ni Emma kung saan sila patungo ni Alex, pero walang naramdaman na pag-aalala si Emma dahil alam niyang hindi siya ipapahamak ni Alex.
Unti-unti ay nagiging pamilyar ang daan na tinatahak nila ni Alex. Papunta yon sa iniistambayan nila noong college pa sila. Hindi nga nagkamali si Emma dahil doon sila pumunta. Nakita ni Emma ang malaking puno ng mangga at ang sementong upuan sa ilalim niyon. Napangiti si Emma nang makita yon. Doon sila laging pumupunta ni Alex noon kapag may dapat silang pag-usapan o problema. Upo ka. Saad ni Alex na sinunod naman ni Emma. Ang gaan sa pakiramdam ng preskong hangin. Pakiramdam tuloy ni Emma ay bumalik siya noong college pa lamang siya. Wala pa ring pinagbagong lugar na to. Saad ni Emma at ngumiti. Oo nga eh. Pagsang-ayon ni Alex kay Emma. Okay lang bang pagpapanganak mo kay Emily? Tanong ni Alex. Hindi naman masyado, pero masakit, pero napawi rin lahat ng yun pagkarinig ko ng iyak ni Emily. Sagot ni Emma. Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol kay Emily? Parang nahihiyang tanong ni Alex kay Emma. Makulit si Emily pero mabait. Mahilig yun sa donut kaya kapag may lakad ako o kaya galing sa trabaho, binibilhan ko siya ng donut. Kwento ni Emma kay Alex. Nagpatuloy pa si Emma sa pagkukwento tungkol kay Emily. Ikinuwento ni Emma ang naging buhay nila noon. Ang hirap hanggang sa nakaluwag na sila at ang paglaki ni Emily. Hindi alam ni Emma, masaya siyang kinakwentuhan si Alex. Gaya lang noon nung kinikwento ni Emma ang mga karanasan niya noong bata pa siya. Ilang pag-uusap pa ay naungkat ang istoryang pag-iwan ni Alex kay Emma. Tinakot ako ni Mom at Dad. Sinabi nila na kapag hindi kita hiniwalayan at kapag hindi ako sasama sa States, sisiguraduhin nilang mawawalan ng trabaho ang mga magulang mo. At gagawin nila ang lahat upang maging miserable ang buhay mo, Emma. Takot akong mangyari lahat ng yun sa'yo. Kaya sinunod ko sila. Iyak na sabi ni Alex. Naiintindihan ko naman yun. Pero hindi ko lang mapigilan na masaktan kasi hindi ko alam ang lahat na rason eh. Sana sinabi mo noon ng maayos. Hindi naman kita pipigilan. Sabi naman ni Emma at humikbi. Saksi ang lugar na yon kung paano nasaktan si Emma at Alex sa pagsabi ng katotohanan. Gusto kong bumalik sa buhay mo, Emma. Sa buhay niyo. Iyon ang sinabi ni Alex. Inaasahan na yon ni Emma, pero hindi alam ni Emma kung paano sasabihin ang laman ng puso at isip niya. Kunin mo ang loob ko at ni Emily, Alex. Iyon ang naging sagot ni Emily. Matapos ang naging usapan nila, ay inihatid na ni Alex si Emma sa bahay nila. Inaanyayaan naman ni Emma si Alex sa loob at hindi naman tumanggi si Alex doon. Nang makita ni Emily si Alex, ay agad itong tumakbo sa bisig ni Alex. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ni Emma dahil nakabalik si Alex sa kanila. Nung araw na rin yon ay napag-isipan ni Emma na sabihin na kay Emily ang tungkol kay Alex kapag nakalipat na sila sa bayan. Makalipas ang 2 linggo ay pinasimulan na ni Emma ang pagpapatayo ng kanyang bake shop. Hindi rin naman yun matatagalan sa paggawa dahil simple muna ang kanyang ipapatayo para rin makabawas ng building permit. Ongoing na ang pagtatayo ng bake shop ni Emma at excited siya roon. Ganoon din ang ina ni Emma. Habang patuloy na ginagawa ang bake shop, ay patuloy ring ginagawa ni Alex ang lahat. Isang araw ay bibisita si Emma sa pinapatayo niyang bake shop. Papara na sana siya ng sasakyan nang bigla siyang tinawag ni Alex. Emma! Tawag ni Alex at lumapit kay Emma. Alex? Anong meron? Tanong ni Emma kay Alex dahil may bitbit itong bulaklak. Wala naman. Para sa'yo. Tinanggap ni Emma ang bulaklak na binigay ni Alex sa kanya. Pink tulips yun. Yun kasi ang paborito ni Emma at yun din ang palaging binibigay ni Alex sa kanya noong nililigawan pa lamang si Emma hanggang sa naging sila. Napangiti naman si Emma dahil naalala pa pala ni Alex yun. Salamat. Sabay ka na sa akin. Yaya ni Alex at hindi naman yun tinanggihan ni Emma.
Pinagbuksan ni Alex ng pinto si Emma at hinawakan sa kamay. Para namang nakuryente si Emma dahil doon ngunit napangiti pa rin siya. Magkasama sila Emma at Alex patungo sa pinapatayong bake shop. Nang makarating ay natuwa si Emma nang makita niyang malapit nang matapos ang bake shop. 1 linggo na lang daw at matatapos na yon. Kaya naman, napag-isipan ni Emma na sa susunod na araw ay bibili na siya ng mga gagamitin. Sasamahan na kita. Saad ni Alex nang nabanggit ni Emma na mamimili siya sa susunod na araw. Hindi, okay lang. Baka busy ka rin. Sagot ni Emma at ngumiti. Hindi naman ako busy sa susunod na araw. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Alex. Wala namang nagawa si Emma dahil nagpumilit talaga si Alex. May bibili na ako saglit ha. Saad ni Alex at bumaba. Sige. Pagbalik ni Alex ay madala na itong 3 karton ng Dunkin' Donuts. Para kay Emily. Nakangiting saad ni Alex nang makasakay. Ang dami naman yan. Siyempre, para rin sa inyo. Sagot ni Alex at nagsimula nang magmaneho. Habang pauwi ay sobrang gaan ang pakiramdam ni Emma, kaya naman ay, on mo nga ang music? Utos ni Emma na ginawa naman ni Alex. Habang tumugtog ay hindi naman mapigilan ni Emma na mapasayaw sa upuan, kaya naman ay tumawa si Alex. Ano? Natatawang tanong ni Emma. Ang ganda mo talaga. Saad ni Alex. Hanggang ngayon, mambobola ka pa rin. Tawa ni Emma at sumabay sa kanta habang sumasayaw. Hindi naman nagtagal ay sumabay na rin si Alex. Napuno ng kwentuhan at tawanan ang pag-uwi ni Emma at Alex. Nang makarating na ay bumaba rin si Alex upang ihatid ang donuts na binili. Gaya ng laging ginagawa ni Emily, nasa labas ito nag-aabang sa pagdating ni Emma. Mama! Tito Alex! Sigaw ni Emily at tumakbo palapit sa kanila. Hi anak! Bati ni Emma at kinarga si Emily. Hi Emily! Bati naman ni Alex at kinuha si Emily kay Emma upang kargahin. Magandang hapon po. Bati ni Alex sa mga magulang ni Emily. Magandang hapon din Alex. Saad ng ina ni Emily at pinaupo si Alex. Nanatili ng mahigit 1 oras si Alex kina Emily. Ganoon ang pangyayari kapag magkasama si Emily at Alex. Ihahatid ni Alex si Emma pauwi at mananatili si Alex kina Emma at makikipaglaro kay Emily at makipagkwentuhan sa mga magulang ni Emma. Kinabukasan ay hindi mapakali si Emma. Nasa kwarto siya at naghahanap ng susuotin para bukas. Halos halughugin na ni Emma ang cabinet pero wala pa rin siyang mahanap na magandang suotin. Napaupo siya sa kama dahil pawis na siya. Hindi alam ni Emma kung bakit naghahanap siya ng magandang susuotin, mamimili lang naman sila bukas ni Alex. Walang espesyal. Pero aaminin ni Emma na excited siyang makasama si Alex. Sana'y ganun din ang nararamdaman ni Alex para bukas. Kinabukasan ay maagang gumising si Emma upang maghanda sa lakad nila ni Alex. Ang suot ni Emma ay kulay asul na bestida at puting flat na sandal. Hindi naman palaging nagsusuot ng bestida si Emma pero nung araw na yon ay gustong-gusto niya yung suotin. Paglabas ni Emma ng kwarto ay napatingin ang mga magulang niya sa kanya. Ganon din si Isa at Emily na nanonood ng telebisyon. Ate, ikaw ba yan? Asar ni Isa kay Emily. Mukha kang tao ngayon ah. Dagdag pa ni Isa. Nako, kukutusin kita Isa. Natatawang saad ni Emma. Wow mama, ganda dress. Puri naman ni Emily. Dress lang maganda? Hindi si mama? Malungkot na tanong ni Emma kay Emily. Lumapit si Emily kay Emma at yumapos. Beautiful ka po mama. Saad ni Emily at hinalikan si Emma. San lakad natin ngayon anak? Tanong ng ina ni Emma na may halong tukso. Ganon din ang ginawa ng ama ni Emma. Hindi pa nakakasagot si Emma nang marinig niyang may tao sa labas. Tao po? Boses yun ni Alex. Kaya naman pala.
Biro ng ama ni Emma at pinagbuksan si Alex. Si Isa naman ay umaaktong kinikilig. Pinapasok ng ama ni Emma si Alex. Pagpasok ni Alex ay dumapo agad ang paningin nito kay Emma. Ang tagal pang nakabawi na kinailangan pang tawagin ni Emily si Alex upang matauhan. Ilang minuto namang nanatili si Alex doon bago sila umalis. Sasakay na sana si Emma sa passenger seat nang pagbuksan siya ni Alex at inabutan ng 3 pink tulips. Napangiti naman si Emma dahil doon. "Thank you." 3 yan. Meaning, I love you. Banat ni Alex at ngumiti. Pabiro namang hinampas ni Emma si Alex, ngunit kinikilig. Habang papunta sa bayan, ay panayang sulyap na ginagawa ni Alex kay Emma at tila naman nahihiya si Emma dahil doon. "Sa daan ka mag-focus, Alex?" Saad ni Emma. Pasensya na. Ang ganda mo kasi. Bagay na bagay sa yung suot mo. Saad ni Alex na parang nahihiya. "Nako, kayo talaga? Binubulan niyo talaga ako." Saad ni Emma at tumawa. Dahil doon ay hindi naging awkward ang biyahe nila papunta sa bayan. Napuno ng kwentuhan ang kanilang biyahe. Habang papunta sa mall ay pumunta muna sila sa bake shop ni Emma. Konti na lang ang kulang. Ilang minuto lang na natili doon si Emma at Alex at umalis na rin. Mall tayo? Tanong ni Alex na sinang-ayunan naman ni Emma. Bababa na sana si Emma nang pigilan siya ni Alex. Hinayaan na naman ni Emma si Alex at pinagbuksan siya ng pinto. Para tuloy prinsesa si Emma sa kanyang pakiramdam. Habang namimili ay nagkukwentuhan si Emma at Alex. Si Alex ang may dala ng shopping cart at si Emma naman ang abalang-abala sa pagpili. Matapos mamili ng mga gamit para sa bake shop ay lalabas na sana si Emma nang pigilan siya ni Alex. Punta muna tayo sa toy store. Suwestyon ni Alex na sinang-ayunan naman ni Emma. Pagpasok nila ay bumungad agad sa kanila ang napakaraming laruan. Kung kasama natin si Emily ngayon, siguradong magniningning talagang mga mata ng batang yun. Natatawang saad ni Emma. Next time, isasama natin si Emily. Saad ni Alex at iginiya si Emma sa girl section ng mga laruan. Aliw na aliw si Emma kay Alex dahil busy na busy ito sa paghahanap ng laruan na magugustuhan ni Emily. Sa dami ng napili ni Alex ay yakap-yakap na nito ang ibang laruan. "Akin na yung iba." Natatawang saad ni Emma at kinuha ang ibang laruan sa kamay ni Alex. Habang kinukuha yon ay magkalapit ang mukha ni Emma at Alex. Amoy na amoy ni Emma ang mabangong hininga ni Alex. Kulang na lang ay maghalikan sila. Natigil lamang yon nang may tumikim sa harapan nila. Natawa naman si Alex at Emma dahil doon. "Ikaw kasi?" saad ni Emma. "Anong ako?" tanong ni Alex habang tumatawa. Magkatabi silang nagbayad sa cashier. Panay naman ang titig ng cashier kay Alex at hindi naman mapigilan ni Emma na mairita sa cashier dahil ang lagkit kung makatingin kay Alex. "Thank you, sir." Rinig na rinig ni Emma ang landi sa boses ng cashier kaya nagmamadali si Emma na lumabas sa toy store at umirap. "Anyari sa'yo? Ba't nakasimangot ka na?" tanong ni Alex nang makalabas na sila sa toy store. "Wala." Iritang sagot ni Emma at nagpatiunang pumasok sa snack bar. Akmang hawakan ni Alex si Emma sa siko, ngunit tumanggi si Emma at humalukip-kip habang hindi maipinta ang muka. Habang kumakain ay nahahalata ni Emma na nagpipigil ng tawa si Alex. Wag mo akong tatawanan." Inis na sabi ni Emma habang kumakagat ng burger. Dahil doon ay hindi napigilan ni Alex na tumawa. "Nako, nakakainis. Ang landi." Iritang saad ni Emma habang umiinom ng juice. "Nagsiselos ka dun sa cashier na parang ninudnud na ng harina ang muka." Tawang tanong ni Alex na ikinatawa rin ni Emma. "Huwag kang ngang magselos, Emma. Ikaw lang ang gusto ko."
Dahil doon ay ramdam na ramdam ni Emma ang pamumula ng muka. Dapat lang. Isipin mo kami ni Emily. Yes, bossing. Sagot ni Alex at tumawa. Matapos kumain ay uuwi na sana sila nang dalhin ni Alex si Emma sa tabi ng dagat kung saan sila laging pumupunta noon. Hindi pa masyadong madilim kaya pinanood nila ang paglubog ng araw, gaya lamang noon. Hindi alam ni Emma pero nasasaktan siya kapag naaalala niya ang pag-iwan ni Alex sa kanya sa condominium. Hindi tuloy napigilan ni Emma na bumagsak ang luha, ngunit hindi yon nakita ni Alex. Mahal na mahal kita, Emma. Saad ni Alex habang nakatitig kay Emma. Gusto mang sabihin ni Emma na mahal niya rin si Alex, pero pinigilan niya ang sarili. Si Alex naman tila nalungkot nang walang narinig mula kay Emma. Ilang saglit ang nakalipas ay bumalik na sila sa sasakyan. Nagpatugtog si Alex ng Close to You by the Carpenters na musika. Naipikit ni Emma ang mga mata nang maalala ang anibersaryo nila Alex noon. Nung isinayaw ni Alex si Emma, dahil doon ay napasabay si Emma sa music. Just like me, they long to be close to you. Sabay na kanta ni Emma na sinundan naman ni Alex. Dahil doon ay nagkatitigan sila ni Alex. Kitang-kita ni Emma ang lungkot sa mga mata ni Alex, kaya naman, bababa mo na ako. Saad ni Emma, kaya naman ay inihinto ni Alex ang sasakyan. Hinayaan naman ni Alex si Emma na bumaba at may tinawagan si Emma. Ilang saglit ang lumipas ay bumalik na si Emma sa loob ng sasakyan. Mabigat ang tensyon sa loob ng sasakyan. Ramdam na ramdam yon ni Emma. Ngunit hindi na umimik si Emma muli hanggang na makarating sila sa bahay. Naunang bumaba si Emma, bit-bit ang magagaan ng mga pinamili nila. Nakasunod naman kay Emma si Alex. Oo, Kuya Alex. Ani Isa nang madaanan nila si Isa. Oo, Alex. Saad ng nanay ni Emma. Oo, Alex. Sabi naman ng ina ni Emma nang nasa sala na sila. Nakaguhit ang pagtataka sa mukha ni Alex at nang makapasok sila sa loob ay tinagpo ni Emily si Alex. Oo, Papa! Madamdaming saad ni Emily kay Alex. Naantig naman si Alex ng labis dahil hindi na tito ang tinawag ni Emily sa kanya. Labis ang pagtataka ni Alex at napatingin siya sa lahat. Oo, para saan po? Tanong ni Alex sa lahat. Oo, Alex. Saad naman ni Emma habang humihikbi. Lumapit naman si Alex kay Emma para yumakap sana, pero hindi pa tuluyang nakakalapit si Alex ay nagsalitang muli si Emma. Oo, Alex. Tinatanggap na kita. Tanggap ka namin, Alex. Dahil sa narinig ay naluha si Alex. Walang nasabi si Alex kundi ang umiyak at yakapin si Emma ng mahigpit. I love you, Emma. Umiiyak na saad ni Alex at hinalikan si Emma sa noo. I love you too, Alex. Pagkasabi noon ay nagpalakpakan naman ang pamilya ni Emma. We're happy for you, anak. Napalingon si Alex at Emma sa narinig na boses. Paglingon nila ay nandon ang mom at dad ni Alex. Patawarin mo kami, Emma, sa ginawa namin. Umiiyak na saad ng ina ni Alex. Si Emma naman ay kumawala sa yakap ni Alex at niyakap ang ina at ama ni Alex. Kalimutan niyo na po yun. Masayang sabi ni Emma habang yakap ang ina at ama ni Alex. Ang swerte ni Alex sa'yo. Saad ng ina ni Alex at hinalikan si Emma sa pisngi nang nakangiti. Hindi nila inakala na mapupuno ng sorpresa ang araw na yon. Nung bumaba si Emma sa sasakyan ay tinawagan ni Emma ang pamilya upang planuhin ang pagsagot ni Emma kay Alex. Pero hindi alam ni Emma kung paano dinala ng mga magulang niya ang magulang ni Alex.
Matapos ang dramahan ay sabay silang lahat na kumain at nagkwentuhan, awitan at tawanan. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Emma na makitang maayos ang lahat. I love you, Emma. Pinasaya mo ako. Saad ni Alex at humalik sa pisngi ni Emma at ngumiti. Okay nang lahat, Alex. Madamdaming saad ni Emma at sumandal sa balikat ni Alex. Hindi ko na kayo iiwan. Kahit kailan. Ani Alex at inalikan si Emily na natutulog. Ilang buwan naman ang nakalipas ay lumago na ang bake shop ni Emma sa tulong ng ina at pamilya ni Alex. Natapos na rin ang factory ni Alex at nakalipat na sila ng bahay. Simula ng araw na yon ay naging mas makulay at puno ng saya ang buhay ni Emma at Alex kasama ang mga mahal sa buhay. Sa wakas ay naging maayos din ang sitwasyon nila. Nagkaroon na ng magandang wakas ang istorya ni Emma na inakala niyang habang buhay na may kulang. Kahit anong mangyari, napaka-importante sa ating buhay na manatiling positibo. Kung inaasam nating magkaroon ng magandang buhay at pangalawang pagkakataon, napakahalagang gawin natin ang lahat dahil walang saya na darating kung walang sakit na madadaanan. Hanggang sa muli.